Class, next day after tomorrow gagawa kayo ng report. Gusto kong mag-groupings na kayo para mabilis at hindi na kailangan ng i-take home. Sabi ni Ma'am. Okay di. Bored na sagot ng mga ulupong. Magpakita naman sila ng kaunti ng sigla. Nakakahiya sa teacher, baka isipin na hindi kami nakikinig. Pero hindi talaga kami nakikinig. Tayo na lang nila David ang group. Tanong sa akin ni Sin, humarap ako kay David para sana tanungin siya kung okay lang pero may kausap siya. Muli kong hinarap si Sin, baka nga tayo na lang. Bigla na lang umiti si Sin ng nakakaloko. Tayo na lang. Tinignan ko siya ng masama. Ibang tayo na lang yung iniisip niya. Abnormal talaga tong si Si. Umayos ka. Sasamain ka sakin. Banta ko sa kanya. Tumawa lang ang luko. Ito talaga ng bata na to pero mas gusto ko yung ganyan siya. Kesa yung tulala at para ng pasan-pasan niya ang langit at lupa. Curry-iingig. Ayan na. Kainan na. Papaikinin ko na yung mga anak-anakan ko, Charot. Kinuha ko na sa bag ko yung baon ng hari ng mga ulupong. Special ang baon niya syempre, masabing sulit yung 150 na lunch. Nakakahiya kasi sa kanya. Mukhang hindi na nakapaghintay ang hari, kusa nang lumapit sa akin para kunin ang baon niya. Ito na yun? Kiefer asked. Ano nang expect mo? Kasing laki ng bag ko yung baunan. TFF. I'm just confirming it, see. Sabi niya at kinuha yung baunan sa akin. Aalis na sana ko para pumunta sa tambayan namin pero hinawakan ako ni Kiefer sa braso. Eat here. Utos niya. Ayaw. Sagot ko habang umiiling. Bakit ba dun pa kayo kumakain? Kasi gusto namin. Tumingin si Kiefer sa tabi niya at sinenyasan ang isa na lumapit sa kanya. Meron siya ng binulong dito at agad na lumabas. Tinignan ko lang siya at yung kamay niya na nakahawak pa rin sa braso niya. Sinasapian na naman siguro to. Bigla na lang pumasok si David at Sin, nauna kasi sila sa tambayan namin. Pati si Yuri pumasok din at may dala na naman ng paper bag kasunod nila sila Mika at Calix. Yagigi pa sila. Bakit mo kami pinatawag? Tanong ni Calix kay Kiefer. Binitiwan ako ni Kiefer at humarap sa kanila. Simula ngayon, wala nang kakain sa second floor. Lahat dito na, pati kayo. Tinignan ako ni Yuri na parang nagtatanong ng may nangyari ba? Kahit nagtataka lumapit na lang sa akin sila David at Sin, inaway mo na naman ba si Kiefer? Tanong ni David. Hindi ah. Ewan ko kung napano yan. Yaan na natin. Kain na tayo. Aya ni Sin, inayos namin yung mga lamesa. Pinagtabi-tabi namin. Tinawag na rin namin sila Mika para makasabay sa amin. Obvious kasi na naiilang siya. Nakatingin lang sa amin yung mga ulupong at parang mga buitre na naghihintay ng dadagitin. Meron ding naglalaway putya. May rabis pa ata, joke. Dahil talaga sa pagkaing nakahain sa harap namin. Nahiya yung baon namin sa baon nila Mika. Chicken fillet na may kakaibang sauce. Amoy palang masarap na. Nakita ko nang naupo si Yuri sa upuan niya. Nahiya ata nang makisalo sa amin. Yuri! Dito ka. Tawag ko sa kanya sabay turo sa bangko sa tabi ko. Tumingin muna siya kay Kiefer bago lumapit sa amin. Inabot ko kila David at Sin ang baon nila. Para kami nang nagpipiknik. Taray! Aano ng baon mo? Tanong sa akin ni Yuri. Eto di. Sagot ko habang pinapakita ang baon ko sa kanya. Pinirito ng manok na may gulay-gulay sa gilid. Hindi ko alam kung ano yung gulay. Mga maid kasi nila tita ang nagluto nito. Tagakain lang ako. Gusto mo palit tayo? Alok ni Yuri. Nilabas niya yung laman ng paper bag sushi. Napangiti ako at mabilis na inabot sa kanya ang baunan ko. Binigay naman niya sa akin yung isang pack ng sushi. Woo! Sushi! Sushi! Hindi ba natin alukin mga classmate nyo? Tanong ni Mika. Biglang nag-react ang mga luko. Alukin mo kami. Tama. Sige lang. Mag-alok ka. Hindi kami tatanggi. Agad silang nakakuha ng matalim na tingin galing kay Calix. Manahimik.
Parang mga bata nang hindi nakahingi ng candy ang mga itsura nila. Sa totoo lang mukha kami nang kumakain sa isang restaurant at yung mga nakapaligid sa amin, mukhang pulubing namamalimos. Grabe naman. Ang harsh ko pala. Bigla na lang lumapit si Kiefer na may tangay na bangko. Sumingit siya sa pagitan namin ni Sin, nakagitna na ako sa kanila ni Yuri ngayon. Aminin. Nalulungkot mag-isa. Nagpalitan kami ng lahat ng tingin. Pare-pareho nang naguguluhan sa inasta nitong isa. Pati mga ulupong na nakikiusyoso sa kinakain namin na nibago din, Jay. Penge ako niyan. Pambasag ni Sin sa katahimikan. Mamayali. Sagot ko. Nagsimula na rin kumain si Kiefer, kaya ganun din ang ginawa namin. Saka ko naiisipin yung problema nito ng isa. Medyo nakakairita nga lang. Habang kumakain may mga nanunood sa amin. Kailangan talaga nakabantay sila? May kumalabit sa akin. Tignan ko yun at si Denzel pala. Nakalahad yung kamay niya sa akin. Mamigay ka naman. Kahit kaunti. Bulong niya. Alanganin ang tingin ko sa kanya. Si Eren naman nakikikain na sa baon ni CA si Calix pilit tinataboy yung mga lumalapit kay Mika, nawala na sa isip niya yung baon niya na dagit na ng buitre. Si Kit, Edrix at Rory umaaligid kay David. Hindi naman sila pinapansin. Napunta yung tingin ko kay Felix. Nakatingin lang siya sa amin at nung nagkasalubong ang tingin namin, agad siya nang umiwas. Nagsuot siya ng headset at dumukdok sa lamesa. Bakit ba iwas na iwas sa akin to? Jay. Penge na. Tawag sa akin ni Denzel. Tutal marami naman na ako nakain, inabot ko na sa kanya yung natitira. Agad naman ang lumapit yung iba sa kanya. Bakit binigay mo? Tanong sa akin ni Yuri. Makulit eh. Saka marami naman na ako nakain kaya okay na yun. Kapag binigyan mo yung isa, dapat bigyan mo lahat. Singit ni Kiefer sa usapan. Paano ko naman sila bibigyan ng lahat? Kung hindi mo sila mabibigyan ng lahat, wag mo nang bigyan yung iba. Sabi ni Kiefer. Kawawa naman sila. Kaya mo ba sila nang ipagbaon ng lahat? Tanong ni Yuri. Hindi. Masyado sila ng marami. Hindi ko na kasi sila mapagbabaon. Nahuli ako ni Tanda dati, sure ako ng pagbabawalan na ako ng mga tao sa amin. Dagdag ni Yuri. Huwag niyo nang problemahin kung hindi niyo kaya. Hayaan niyo sila. Pwede naman sila nang magbaon, ang tatamad lang talaga nila, sabi ni Kiefer. Ang sama ng ugali ng impakto ng to. Para nang nakalimutan niya na sila ni Yuri ang nagkasundo na wag na silang papuntahin ng cafeteria. Kung hindi nga nila ginawa yun, baka hinayaan lang sila ni Aris. Pwede naman sila nang ipagluto. Sabi ko. Tinignan ako ni Yuri. Dito. Yeh. Meron kayong rice cooker dyan, diba? Tapos may mga kasirola pats ka, hindi pwede nang galawin yun. Sabi ni Kiefer. May nagmamay-ari nun. Dagdag ni Yuri. Sino? Si Superman. Sagot ni Yuri. Bigla na lang ako nang natawa. Para kasing mga aning. Pero napatigil ako nang makita ng seryoso sila Kiefer at Yuri. Pati sila Sin at David napatingin na rin sa akin. Jay. May classmate tayong Superman ang pangalan. Paalala ni Yuri. Weh. Hindi nga. Tumingin ako kay David at pareho sila nang nagnod. Meron nga. Ililista ko na talaga mga pangalan nila. Tagal-tagal ko na dito hindi ko pa rin maalala. Seryoso kayo dyan? Stupid. Siya yung 2 or 3 times a week lang kung pumasok. Sabi ni Kiefer. Eman ang tawag ng iba sa kanya. Dagdag ni David. Eman. 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 Naalala ko na. Siya yung sinungitan ako nang nalaman niya ang ginamit ko yung electric frying pan. Hindi ko naman siya pinansin dahil namomroblema ako kay Sin nun. Naalala mo na? Tanong ni Yuri. Nagnod naman ako. Sa kanya yun? Dati kasi siya nang nagluluto dito. Kaya lang tinamad na kasi nga wala naman tumutulong sa kanya. Paliwanag ni Si. Niligid ko yung paningin ko. Mukha nang hindi na naman siya pumasok. Lagi kasi nang absent yun.
Hindi ata nag-aalala kung babagsak siya o hindi. Hindi siya pumasok kung siya nga yung hinahanap mo. Sabi ni Kiefer. Gusto ko sana siya kausapin. Baka andun yun sa restaurant nila. Sagot ni Yuri. Yayamanin. May restaurant. Kailan kaya siya papasok? Baka hindi na pumasok yun. Singit ni Calix. Pare-pareho kami nang napatingin sa kanya. Balita ko nalulunch na yung restaurant nila at siya mag-isa yung nag-aasikaso. Bakit siya? Wala ba siya ng magulang? Puro arte lang alam ng nanay nun. Yung tatay niya na aksidente, nasunog ata yung braso. Dun mismo sa restaurant nila. Paliwanag ni Calix. Kawawa naman pala siya. Kahit Superman pa yung pangalan niya, hindi ibig sabihin nun kasing lakas at tatag siya ni Superman. Alam niyo ba kung saan yung restaurant nila? Bakit? Tanong ni Yuri. Dalawin natin siya. Tinignan ako ni Kiefer. Para bang sinasabi niya na umaandar na naman yung pagiging pakialamera ko. Concern lang po ako. Sasamahan kita mamaya. Biglang sabi ni Yuri. Ako din. Sasama ako. Sigaw ni Sin, sasama rin. Sabi ni David. Sama tayo baby. Sabi ni Mika kay Calix. Walang nagawa ang Calix kundi ang sumang-ayon. Sama na rin kami di. Sabi nung ibang ulupong. Si Kiefer na lang ang hindi sumasagot kaya lahat ng tingin namin nasa kanya. Hay! Ano pa nga ba? Eh di sumama na. Sabi niya na nagpahiyaw sa samin. Ayos. Operation, dalawin si Superman. Honestly. Kaya lang ata nagsisama tong mga to kasi akala nila makakalibre sila ng pagkain. Sa kotse ni Yuri ako sumabay. Ganon din si Sin at Eren. Si David may dalang sariling kotse kagaya ni Kiefer. Hindi ko nga lang sigurado kung sino-sino yung sinabay nila. Nakarating kami sa restaurant nila Eman. Malaki at maganda yung theme, comic superhero. Si Superman ang nakabungad sa pinto. May nakadikit kasing sticker ng Superman na malaki sa glass door. Bukas na ba? Tanong ko. Wala kasing nakalagay na open or close sign pilit kong sinilip yung loob. Kaya lang sa laki nitong Superman sticker hindi ko makita. Hinawakan ni Yuri yung pinto at tinulak. Bukas. Bukas na pala eh. Sabi ni Sin, dahan-dahan kami nang pumasok at 3 crew ang bumungad sa amin. Welcome po. Bati nila. Mukhang kakabukas lang at hindi pa sila nakaredy. Nagpupunas pa nga lang ng lamesa yung isa. Bukas na ba kayo? Tanong ni David sa isa sa mga crew. Opo. Table for ilan po kayong lahat? Ilan ba tayo? Tanong naman ni Eren at nagbilang. Baka po hindi tayo kakain dito. Andito po ba si Eman? Tanong ko. Hinanap ko na agad yung kailangan namin, baka kasi maisapan pang umorder ng mga to, wala naman kaya kami ng pambayad. Nasa loob po siya. May kailangan po ba kayo sa kanya? Sabihin mo andito yung mga classmate niya. Lumabas na kamo siya agad, we don't like to wait. Utos ni Kiefer. Sumunod naman agad yung isa sa crew. Mukhang natakot sa itsura ni Kiefer. Habang naghihintay, tinignan ko muna yung paligid. Mga eksena sa comics yung design sa pader. Gawa naman sa kahoy yung lamesa at bangko. Meron ding nakadesign na ulo at kamay ng superhero. Para bang lumusot sila sa pader. Meron ding shield ni Captain America. May symbol pa ng Avengers sa pinto papunta ng kusina. Yung counter naman nagmukhang control room. Astig. Lumabas sa pinto ng may symbol na Avengers yung isa sa crew, kasunod niya si Eman. Kailangan nyo. Bungad niya sa amin. Kinakamusta ka? Sagot ni Calix habang may hawak na menu. Tapos pakainin mo na rin kami. Dagdag ni Sin, yun lang pinunta nyo. Irita ng tanong ni Eman. Hindi. Kasi gusto ko lang sana nang ipagpaalam yung mga gamit dun sa room. Baka pwede nang hiramin. Sabi ko. Gamitin mo. Bahala kayo. Hindi naman na ako papasok kaya sa inyo na yun. Walang gana niyang sagot. Tutu. Hindi ka na talaga papasok. Hindi makapaniwala ng tanong ko. Nakita niyo naman. Kailangan ako ng restaurant namin.
Tatlo na nga lang natitira sa crew nito eh. Ah, kaya pala para nang ang unti ng crew nila sa laki nito ng restaurant. What happened? Kiefer asked. Alam niyo naman siguro na naaksidente si Dad. Hanggang ngayon nagpapagaling pa siya. Si Mom naman inubos yung pera namin sa mga luho niya. Kinailangan kong magbawas ng empleyado dahil hindi na mapupunan nung natitira ng pera yung sahod nila. Paliwanag niya. Sandali nang tumunog yung telepeno at sinagot ng isa sa crew. Nasa amin pa rin ang atensyon ni Eman. Ikaw ang nag-manage? I asked. He nodded. Wala naman ang alam si Mom sa ganito. Buti nang alang at tinuruan ako ni Dad before. Di ba Dad mo ang chef dito? Sino nang nagluluto niyan? Tanong ni Calix. Si Mr. Chen sana pero naghanap na siya ng ibang trabaho, kaya ako na. Sagot ni Eman. Napatingin ako kay Kiefer. Halata nang meron siya ng iniisip. Nakakaramdam ako ng awa kay Eman. Wala pa siya ng experience sa ganito. Kahit marunong nang siya, hindi sapat yun. May pumasok na 4 na katao sa pinto. Agad sila nang inasikaso nung isa sa crew. Babalik na ako sa loob. May customer na. Sabi ni Eman at pumasok sa kusina. Agad na sumunod sa kanya si Kiefer. Hi! Kiefer! Tawag ko pero hindi niya ako pinansin. Susunod sana kami sa loob pero binawalan kami nung isa sa crew. Biglang lumabas si Kiefer na bitbit si Eman sa kwelyo niya. I'm not done talking to you. Sabi ni Kiefer. Halata nang naiinis si Eman sa ginawa niya. Pwede ba? May trabaho ako. What are your plan? Right now. I have none. Taimtim ang pag-uusap nung dalawa. Hanggang sa sunod-sunod na customer na yung pumasok. Hindi magkaugaga yung mga crew sa kung sino nang dapat unahin. Ayaw pa rin paalisin ni Kiefer si Eman. Hi! Eto na naman po tayo. Binigay ko yung bag ko kay Sin at kumuha ng menu sa counter. Lumapit ako dun sa mga customer na hindi pa naasikaso. Hindi na dapat ako nakikialam. Kaya lang kasi. Asar. Ito po ang menu V. Sabi ko at lumapit sa iba pang customer. Miss, ano nang ginagawa mo? Tanong sa akin nung isa ng crew. Tumutulong. Baka makagalitan kami ni Sir Eman. Hindi yan. Ako bahala. Walang nagawa yung crew kundi hayaan ako. Pagkaabot ng menu agad ako nang lumapit kila Eman. Tutulong kami dito. Singit ko sa usapan nila. Ano? Halos sabay-sabay na tanong nila. Tutulong kami dito hanggang sa makarecover ka at makakuha ng crew. Paliwanag ko. Sino naman ang kami yung tinutukoy mo? Tanong ni Kiefer. Kami ni Calix. Sagot ni Mika habang nakataas ang kamay. As usual, walang nagawa ang Calix kundi ang sumang-ayon. Di under ka ngayon. Tutulong na rin ako. Sabi ni David at dire-diretsong pumasok sa kusina. Sinubukan pa siya ng pigilan ni Eman pero wala siya nang nagawa. Kami din. Sigaw nila Eren at Sin, dumiretso sila sa counter at lumapit sa crew. Bayaran mo na lang kami ng pagkain. Sabi ni Denzel at sumunod sa kusina. Pati yung iba pumasok na rin sa kusina. Naiwan si Yuri sa tabi ko habang nakatingin sa akin. You can't help it, right? Tanong niya. Ha? Ang tumulong sa iba. Hindi mo matiis. Napatigil ako. Bakit nga ba hindi ako makatiis? Hindi naman ako ganito dati. Obvious naman na hindi ko kayo mapipigilan. Sabi ni Eren at humarap sa isa sa mga crew. Guide them. Make sure na hindi sila manggugulo. Nice. Agad akong dumiretso sa kusina. Halos lahat kami andito. Binigyan kami ng apron na itim para daw sa mga waiter at waitresses. Yung iba pinagbihis ng para ng pang-chef. Bilisan nyo. Marami na tayong customer. Lumabas kaming mga naka-apron at naiwan yung iba sa loob. Ako, si Sin, si Yuri, si Mika at Calix, si Rory, si Eren at Felix ang mga naka-apron. Yung iba naiwan sa loob para tumulong kay Eman. Pagkabigay daw ng menu dapat bigyan namin ng tubig. Si Yuri, Mika at Calix ang nagbibigay ng tubig. Ang gwapo mo naman.
Sabi nung isang babae kay Sin. Todo smile naman ang Sin sa kanila, kaya lalo nang kinilig yung mga babae. Lumakad ako palapit sa kanila para abutan ng menu yung katabi nila. Pero bago makalagpas kay Sin meron ako ng binulong sa kanya. Susumbong kita kay Rocky. Ayun. Naglaho ang kanya ng mga ngiti. Kung tutuusin tagabigay lang ako ng menu at iba yung kumukuha ng order. Si Eren at Rory ang gumagawa nun. Si Felix naman ang nagdadala ng order nila. Napansin kong may kulang sa ginagawa namin. Hindi kami humingiti kagaya nung ginagawa ng ibang crew. Si Sin sana kaya lang halata nang nagpapakyut lang ang luko. Tinignan ko si Yuri. Seryoso yung mukha niya. Pero kahit ganun kinikilig pa rin yung mga babae nang nakakaharap niya. Partida. Nakasalamin pa yan. Hi. Umiti ka naman sa kanila. Sabi ko nang magkasalubong kami. Ha? Ngiti. Utos ko. Umiti ang Yuri pero para nang ngiti na nandidiri ang itsura niya. Kahit ganun, kinilig pa rin yung mga babae nang nakakita sa kanya. Ibang klase. Napatingin ako sa isang table na iisa lang ang nakaupo. Wala siya ng hawak na menu at wala pa ring order. Tubig lang ang nasa harap niya. Lumapit ako sa kanya at buong ngiti na hinarap yung customer. Kaya lang nawala din yung ngiti ko, hindi kasi customer to customer. Umaano ka naman dyan? Tanong ko. Nakaupo. Bored na sagot ng Kiefer. Akala ko ba tutulong ka? Wala ako nang sinabi ng ganyan. Biglang nagtilian yung isang grupo ng kababaihan. Nakangiti kasi si Yuri sa kanila. Hay naku! Daig na daig ka ni Yuri. Sabi ko. Para nang may kung ano nang pumitik sa utak ni Kiefer at bigla na lang tumayo. Sinuot niya yung apron na nakasampay malapit sa counter at nanguha ng menu. Na paano yun? Paglapit sa isang table na puro babae din ayon, biglang nagtilian na para nang kinukuryente yung kwan. Pati ibang customer na patingin na din ang gwapo niya. Sigaw nung isang customer. Lumapit ako kay Yuri. Ano nang nangyari dun? Tanong ko. Bigla na lang nagpapogi sa harap ng customer. Kinindatan at nagkagatlabi pa. Sagot niya. Ayun tayo eh. Itsura lang ang puhunan. Dahil iisa lang si Felix sa pagbibigay ng order. Tumulong na rin ako. Pumasok ako sa kusina at nakita ko kung ano yung ginagawa nung iba. May naghihiwa, may naghahalo ng kung ano at meron tagatikim. Si Eman ang tumitingin sa mga ginagawa nila. Order table no 16 na. Sigaw ni Kit bago hampasin yung bell. May binaba siya ng tray sa harap ko kaya kinuha ko yun. Ang galing para kami ng mga totoo ng crew ng restaurant. Paglabas ng kusina kinuha ni Felix yung tray na hawak ko. Ako na. Hindi na ako nakapalag. Para kasi nang galit yung tono niya. Dapat ko na talaga nang makausap to, hindi ko maintindihan kung saan galing yung galit niya sa akin. 2 weeks. 2 weeks na kami nang tumutulong dito sa resto ni Eman. Nakakapagod pero parang banding na rin namin to't saka sulit naman yung binabayad niya sa amin. Pinagluluto niya kami ng pagkain. Pagkain. Alam na din ni Kuya to, pinagpaalam ko na sa kanya para hindi niya ako kagalitan. Okay lang naman sa kanya except lang sa oras ng uwi. Inaabot kasi kami ng madaling araw. Jay. Palinis ng table 2. Utos ni Yuri. O daba? Sanay na kami. Sumunod naman ako at lumapit sa table 2 na malapit sa pinto. Habang nagpupunas ng lamesa, nakita ko sa labas na may dumating na kotse. Kotse ni Aris. At kasama niya yung mga classmate niya. Kung suswertihin ka nga naman talaga. Agad kong dinala yung tray na may plato at baso sa kusina at tinawag sila. Guys! Andyan yung grupo ni Aris. Sigaw ko. Pare-pareho sila nang napahinto. Naghihintay ng sasabihin ni Kiefer. Pero si Eman ang una nang nagsalita. Wag naman sana kayo ng manggulo dito. Pakiusap niya. Muli sila nang tumingin kay Kiefer na tahimik lang na nakatingin sa akin. Tama si Eman. Wala muna nang magsisimula ng away. Sigaw niya. Agad ako nang lumabas para asikasuhin yung ibang customer pero mukha nang sila lang yung nangangailangan ng asikaso. No choice. Lahat ng crew busy.
Huminga muna ako ng malalim at kumuha ng menu. Lumapit ako sa kanila pero hindi ko pa nasasabi yung greetings namin, lumapad na ang ngiti ni Freya. Sige. So it's true. Nag-waitress ka na lang talaga. Ngiti ng ngiti na sabi ni Freya. Umiti din ako sa kanya yung plastic. Plastic naman tong kaharap ko eh. May nagbaba ng tray ng tubig sa table nila. Akala ko si Yuri dahil siya lagi ang gumagawa nun. Pero si Kiefer tong nasa harap ko. Ha. Kiefer Watson. What the hell? Sabi ni Michael habang may pahampas-hampas sa lamesa. Tumitingin na sa amin yung ibang customer. Mukha kasi siya ng tanga sa ginagawa niya. Napansin ko si Kiko na nagpilit lang ng ngiti sa akin. Para bang may gusto siya nang sabihin. Poker face lang si Kiefer habang nakatingin sa kanila. Halata nang naiilang si Ella kaya inakbayan siya ni Aris. Kiefer? Seriously? Naghihirap na ba kayo? Tanong ni Michael. I don't know, Dee. Inosenteng sagot ni Kiefer. Ever don't you ask, my friend? Bigla siya nang lumingon at sinenyasan ang kung sino na lumapit sa kanya. Bakit? Si Mika. Adik ata tong si Kiefer. Naging seryoso yung muka ni Michael. Hindi na maipinta at para nang gusto ng manapak. Andito ka din, Mika. Sabi ni Freya. Bobita. Hindi. Wala siya. Picture lang yan. Hologram minsan. Pamimiloso po ko. Agad na nagsalubong ang kilay ni Freya at nag-cross arm. Jay, ako na lang kukuha ng order nila. Presenta ni Mika. No. We want Jay and Kiefer to serve us. Utos ni Aris. Tinignan ko si Kiefer. Gusto ko sana nang itanong kung okay lang sa kanya pero sumagot na siya. Okay. Nakatayo lang kami sa harap nila at hinintay ang mga order nila. Pakiramdam ko nang iinis sila. Ang tagal kasi. Napatingin ako sa iba ng side kung saan nakatayo si Yuri at may kinakausap na customer. Buti pa siya. Sana dun na lang ako. Buwisit kasi tong mga to. Obvious naman na hala. Hala. Bigla na lang ako nang inakbayan ni Kiefer at kinabig palapit sa kanya. Ano ba to? Ano na naman ang balak nitong hari ng mga ulupong? Ang puso ko. Ang bilis ng tibok. Daig pa yung nakipagkarera sa bilis. Hindi ako makagalaw. Nanigas na ata ako. Wow! May ilang beses ako nang napalunok. Ayaw na ding dumaloy ng maayos ng dugo ko. Ang init ng mukha ko. Don't move. Bulong ni Kiefer. Arg. Sobra ng lapit ng labi niya sa tenga ko. Nakikiliti ako. Jossem. Ang init ng hininga niya. Hindi ako makahinga. Oxygen. Full tank. Empty pang agaw ni Kiko sa atensyon namin. Napatingin kami pareho sa kanya pero nakaakbay pa rin si Kiefer sa akin. Tenjin nemen. I want to order this ultimate burger. Sabi ni Kiko at binalik yung menu sa akin. Kinuha ko yung menu at sinulat naman ni Kiefer yung order ni Kiko sa note na hawak niya. Kaya lang inakbayan na naman niya ako pagkatapos. Umorder na kasi kayo. Uta ng naloob. I'll have the same with bottomless iced tea. Sabi ni Michael at binalik din sa akin yung menu. Bumitaw ang Kiefer para isulat yung order. Medyo lumayo na ako dahil baka akbayan na naman niya ako pagkatapos. Binigay na rin nung iba yung order niya. Kahit para nang nanadya. May mga request pa kasi sila, kagaya ni Freya. Salad na lang gusto pa ng untian yung kung ano ng dahon na sinasabi niya. Si Aris nang hihingi ng extra chili. Ayaw daw ng half-cook sa manok, ayaw din ng overcook. Dami ng arty. Dinala ni Kiefer yung note sa kusina. Binalik ko naman yung mga menu sa counter. Hindi ko napansin na sumunod pala sa akin si Kiko. Jay. Panimula niya. Pwede ba kita nang makausap? Yung tayo lang. Tumingin ako sa wall clock. Malayo pa yung break ko. Hindi ko pwede nang iwanan yung mga kasama ko. Baka magalit sila sa akin. Pwedeng dito na lang. May trabaho pa kasi ako. Pakiusap ko. Walang nagawa si Kiko kundi ang pumayag.
Wala rin naman siya ng choice. Gusto ko sana ng manligaw sa'yo. I haven't asked Aris about this because I want to hear your answer first. Yun nga lang. I'm speechless. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Hindi ko naman kasi alam na may magtatangka pa palang manligaw sa akin. Honestly, I feel flattered. Crush ko pa rin naman si Kiko pero hindi na kagaya dati na kinikilig ako sa bawat paglapit niya. Siguro dahil sa dami ng mga nangyari. Napatingin ako sa table nila kung saan nakatingin din pala si Aris sa amin. Wala na kasi sa isip ko na mag-boyfriend ulit. Kiko. Kasi may problema ba dito? David interrupt. Tinignan siya ng masama ni Kiko. Naku. Baka dito pa mag-away tong dalawa na to. Wala Kiko cut me. Wala. Nag-uusap lang kami. Baka pwede nang umalis ka na. Mahinahon niya nang sabi. Nakipagtitigan si David kay Kiko. Trying to intimidate each other. Napatingin ako sa paligid. Pati pala sila nakatingin na rin sa amin. Wag naman sana sila mag-away. David. Baka kailangan ka na sa loob. Pang-agaw ko sa atensyon niya. Nakay Kiko pa rin ang tingin niya. Ikaw din. Kailangan ka sa loob. Sage. Sagot ko at hinawakan siya sa braso para isabay na sakin. Ayaw pa niya nang sumama nung una pero hindi ako umalis nang hindi siya kasama. Jay. Hihintayin ko yung sagot mo. Sabi ni Kiko. Hindi na ako nagsalita. Pumasok na kami ni David sa kusina. Magpapaligaw ka talaga kay Kiko? Tanong sa akin ni David. Mukhang narinig siya ng iba. Bigla na lang kasi sila nang tumigil at tumingin sa akin. Hindi ko alam. Feeling ko nasa hot seat ako. Nakakabigla naman kasi magtanong tong si David. Gusto mo ba si Kiko? Tanong ni Yuri na nakatayo malapit sa amin. Ano? Kasi gusto mo siya? Sabi ni Kiefer. Napalunok na lang ako. Crush lang naman yun eh. Hindi ibig sabihin na papayag ako agad-agad. Hindi. Wala ako ng balak magpaligaw. Yun na lang ang sinagot ko sa kanila. Lumabas ako agad. Baka hindi nila ako tigilan ng kakatanong. Bumalik ako sa counter kung nasan si Mika at nag-aayos ng menu. Bantayan mo si David. Bulong niya sa akin. Ha? Hindi ba dapat si Kiko ang bantayan ko? Bakit si David? Tanong ko. Wala pa bang nagsabi sa'yo na nag-away dati si Kiko at David? Ay nga. Naalala ko noon, sabi ni Kiko pinabagsak niya si David dati. Narinig ko na yun dati. Pero hindi ko alam yung buong nangyari. Sagot ko. Hindi ko din alam. Pero si Kiko may gawa nung peklat ni David sa panga. Sabi ni Mika at umalis. Bigla tuloy akong naguluhan. Baka nga bigla na lang mag-away tong dalawa dito. Pero matalino naman si David, hindi naman siguro niya papatulan yung si Kiko basta-basta. Gusto ko rin sana nang malaman yung nangyari sa pagitan nila. Kung bakit nag-away sila. Sure ako na hindi magkukwento si David. Isa lang ang kilala kong handa ng magkwento kahit magulo magpaliwanag. Sin! Tara break muna. Aya ko sa kanya. Tumango naman siya at sumunod sa akin. Sa backdoor kami dumaan. Inabot ko sa kanya yung burger na pinaluto namin kanina. May tatanong ako. Sabi ko at kumagat sa burger. Anong nangyari kila David at Kiko? Umuya muna siya bago magsalita. Yung away ba? Tumango ako. Hindi ko alam. Sagot niya at muling kumagat sa kinakain. Ay, wala man lang ako nang nasagap dito sa bata na to, basta alam ko lang, nireklamo ng Isilakit at Eren. Nakipag-usap sila kay David. Hindi nga lang namin alam yung pinag-usapan. Tapos nabalitaan na lang namin ang nagsusuntukan na sila sa lumang factory. Pagdating namin, dumudugo na yung mukha ni David at may hawak na tubo si Kiko. Dagdag niya. Ayos. Di ba nakasagap ako ng information kahit kaunti? Pero bakit naman gagawin yun ni Kiko? Suntukan lang yung labanan pero kumuha siya ng tubo. Gusto ko sana nang kausapin si David or Kiko tungkol dun. Kaya lang syempre, napakatsismosa ko naman ata sa lagay na yun.
Ang sakit ng katawan ko. Parang gusto ko nang magsisi na tumulong ako sa resto nila Eman. Pero sila Freya talaga ang may kasalanan nito. Pinahirapan nila ako. Ako lang. Inalayo na namin si Kiefer dahil mukha nang napikon siya nang pabalik-balikin siya ni Ari sa table nila. Kaya ako lahat ang sumalo ng pahirap ng mga animal. Inihinto ni Yuri ang kotse niya sa tapat ng bahay namin. Halata ng pagod na rin siya, buti na lang at hindi siya inaantok habang nagmamaneho. Salamat Yuri. Sorry kung ikaw pa yung kinailangan ng maghatid sa akin. Sabi ko. Okay lang. At least alam kong safe ka nang nakauwi. Sabi niya at nag-smile. CJ. Good morning na pala. Past 2 na kasi nakapagsara ng resto. Sa dami na rin kasi ng customer. Mabuti na din yun para mabilis makabawi si Eman at makakuha na ng crew. Good morning din ni. Sabi ni Yuri. Bumaba na ako at hinintay na makaalis yung kotse niya bago pumasok. Nakabukas pa yung gate, alam kasi nila tita na aabutin ako ng madaling araw. Papasok na ako nang may humawak sa braso ko. Nagulat ako, baka kasi masama ng tao pero si Kiko lang pala. Sorry. Natakot ba kita? Tanong niya. Kala ko rapist ka na eh. Sabi ko at mumiti. Bakit nga pala andito ka? Gusto ko kasi nang masiguro na nakauwi ka na. Hindi kita ma-text, wala ka naman kasing number sa akin. Ayaw ibigay ni Aris. Paliwanag niya. Baka naaaning lang si Aris. Hindi baka, talaga ng aning yun. Jay. Yung tinatanong ko sa'yo. Hindi ko pa kasi napag-iisipan. Okay lang. Maghihintay ako. Sabi niya at mumiti. Yun lang ata talaga yung dahilan niya kaya siya andito eh. Hindi makapaghintay atat lang. Anong hihintayin mo Kiko? Pareho kami nang natigilan. Mula sa likod ko at alam kong si Aris yun. Bakit gising pa siya? Bakit hindi ka makasagot? Tanong ulit niya kay Kiko. Umiwas ng tingin si Kiko. Dude kasi di. Tutal andito ka na. Let's clear things right here, right now. Sabi ni Aris at bahagya ng lumapit kay Kiko. Do you really like JJ? Huminga ng malalim si Kiko bago magnod. Actually, I'm planning to court Jay. Pag-amin niya. Aris chuckled. Not gonna happen. He turned to me. Get inside. Ayoko sana, kaya lang galit na yung tingin sa akin ni Aris. Tumingin ako kay Kiko at nagpilit ng ngiti. Pumasok ako sa gate pero hindi ako lumayo, gusto ko pa rin kasi nang marinig pag-uusapan nila. Wala naman ang masama kung ligawan ko siya. Diba? JJ is not allowed to have a boyfriend. End of the story. You can go now. Pagtataboy ni Aris. Hindi ikaw ang magdidesisyon tungkol dyan. Yes, I am leave. Pair. Ano bang problema? Kilala mo naman ako. That's the reason, Kyle. I know you well. Sabi ni Aris at pumasok. Agad ako nang tumakbo papasok ng bahay. Hindi ako sigurado kung nakita niya ko pero hinintay ko siya sa loob. Inakaalis na si Kiko. Bungad ko pagpasok niya. He arched a brow. May balak ka talaga nang magpaligaw sa kanya? Umiling ako. Oh walad. Mabuti naman. Mahiya ka, yung ex mo nasa ospital pa tapos kukuha ka na naman ng bago. Sabi niya at umalis na sa harap ko. Pumunta na ako sa kwarto ko. Pagod na yung katawan ko. Ayoko sana nang mag-isip ng kung ano pero bumibigat yung pakiramdam ko tuwing nagbabanggit si Aris ng tungkol sa nakaraan ko. Pabagsak akong nahiga sa kama. Hindi na ako nagbihis. Gusto ko nang matulog at ipahinga ang lahat. Buti na lang at wala kami ng pasok bukas mamaya pala. Makakatulog ako hanggang tanghali. After lunch pupunta na ako sa resto dahil may pag-uusapan daw kami. Pumikit ako at hindi na nag-isip. Dala ng sobra ng pagod kusa din ako nang nakatulog. Nagising ako dahil sa tunog ng phone ko. Hindi naman ako nag-alarm kaya kahit ayaw dumilat ng mata ko, kinuha ko yung phone ko sa bag tawag pala, pero hindi ko makita yung caller. Sinagot ko na lang. Hello?
Asan ka na, Jay? Boses ni Sin sa bahay di. Bilisan mo. Ikaw na lang hinihintay namin dito. Sabi niya at napatingin ako sa oras sa wall clock. Hala! 3:00 na. Napabalikwas ako ng bangon at nagtatakbo sa banyo. Nawala na sa isip ko na may kausap ako sa phone. Mabilis ang naging kilos ko. Nakakahiya. Baka masabihan pa akong ifi. Pagkabihis, kahit hindi pa ako nagsusuklay tumakbo na ako palabas. JJ. Kumain ka na. Utos ni tita nang masalubong ko siya. Pagkasabi niya nun, otomatikong tumunog ang sikmura ko. Dahil late na ako, kumuha na lang ako ng 4 na slice at bottled water sa kusina. Tumakbo na ulit ako palabas. Pagbukas ng gate, kotse ni Kiefer ang bumungad sa akin. Alam mo bang kanina pa ako dito? Galit na sabi ni Kiefer habang nakasandal sa kotse niya. Hindi. Sorry. Sakay. Utos niya bago siya sumakay. Sumunod naman ako. Kung tutuusin, wala naman ako nang sinabi na hintayin or sunduin niya ako. Kaya bakit siya nagagalit sa akin? At bakit din niya ginagawa to? Bakit mo pala ako sinundo? Tanong ko bago niya paandarin ang kotse. I woke up late. Nag-text sa akin si Yuri asking if I could pick you up since meron pa siya ng gagawin at hindi ka na masusundo. Sagot niya. Kaya pala. Bait talaga ni Yuri. Concern sa akin. Kumain na ako habang nasa bayahe. Nagugutom na kasi talaga ako. Can I have one? I haven't eaten anything yet. Tanong ni Kiefer. Naawa naman ako at inabot sa kanya yung isa. Hindi niya kinuha, ngumanga lang siya. Obvious naman na nagpapasubo ang luko. Pumutol ako at sinubuan siya. Ewan ba, bigla na lang ako nakaramdam ng kakaiba nung dumikit yung daliri ko sa labi niya. Ano yun? Hindi ko na lang pinansin at sinubuan ulit siya. Naubos na niya yung isang slice kaya inubos ko na rin yung sakin at uminom ng tubig. Jay, panimula niya. Wala ka naman ng balak na magpaligaw kay Kiko, right? Wala. Ayoko muna ng mag-boyfriend. Sakto naman at ayaw din nila tita. Sagot ko. Hindi na siya nagsalita hanggang sa makarating kami sa resto. Andun na yung iba at mukha ng kakadating lang din ni Yuri. Yuri! Good afternoon pala. Bati ko habang kumakaway sa kanya. Good afternoon din ni. Balik niya ng bati sa akin habang nakangiti. Magkakasunod kami nang pumasok sa resto. Mukha nang hindi pa sila nagsisimula at talaga nang hinintay kami. Hindi ba uso suklay sa inyo? Bungad sa akin ni Sin, nagmamadali kaya ako. Sagot sa kanya habang sinusuklay ng kamay ang buhok ko. Naupo ako sa tabi niya at kumuha ng fries na nakahain sa table. Mukha nang pinakain na sila ni Eman. Buti pa sila. Napapala ng late. Lumabas yung 3 ng crew ni Eman mula sa kusina. Kasunod naman nila yung amo nila. I have a good news. Panimula ni Eman na nagpatahimik sa amin ng lahat. Okay na yung dad ko and pwede na siya nang magtrabaho ulit. Makaka-attend na ako ng class nang wala ng absent. Nagpalakpakan kami. Kahit kasi tinutulungan namin siya sa resto, may pagkakataon na hindi pa rin siya pumapasok. Actually kami din, madaling araw na nga kasi yung uwi namin kaya yung iba hindi na pumapasok. Nakakuha na ng loan si Mom D. Pagpapatuloy niya. Which means makakabalik na yung mga original crew namin. Tumahimik ang lahat at parang hindi natuwa sa balita. Hindi na kami magtatrabaho dito. Tanong ni Eren na parang nanghihinayang. Tumikim si Eman. Good news yun, hindi ko na makikita yung mga pagmumukha nyo. Bigla na lang naghiyawan ang mga luko. Grabe ka. Ang harsh mo sa amin. Ay bully yan. Lastly, gusto kong mag-thank you sa inyo. Hindi ako nagsisi na napunta ako sa iyo. Sabi niya at mumiti. Bilang pasasalamat. Ipagluluto ko kayo. Malakas na palakpakan at hiyawan ang sinagot namin sa sinabi niya. Pero may kadukton yan. Sa school tuwing lunch. Sabi niya bago tumingin sa akin kaya nagtinginan din yung iba. Napag-usapan na kasi namin ni Eman na kailangan nyo talaga ng tagapagluto dahil tamad din kayo ng magbaon. Ayaw niya nung una pero syempre, makulit ako eh. Paliwanag ko.
Honestly, feeling ko kaya ka lang nagpresenta tumulong dahil para doon. Sabi niya. Nung una hindi. Pero pagtagal. Sagot ko at mumiti ng nakakaloko. Inabot ako ng siyam-siyam para mapilit siya. Kulang na lang lumuhod ako at magmakaawa. Pumayag siya pero sabi niya, kailangan daw niya ng katulong. Sino pa ba? Kundi ako. So get ready guys. We're opening in 40 minutes. Sigaw ni Eman. Kaya nagtayuan na ang mga ulupong. May nag-inat at naghikab. Parang ang tagal na nila nang naghihintay dito. Pwede bang kumain muna? Tanong ni Kiefer. May bayad na yon, pinakain ko na sila eh. Sagot ni Eman. Na. Tumingin sa akin si Kiefer. Kakain ka ba? Nagnod ako agad. Kahit kasi kumain na ako ng slice, gutom pa rin ako. Dalawa kami. Si JJ magbabayad. Sigaw ulit ni Kiefer. Impakto to ng animal na to, akala ko ililibre ako. Tapos bigla nang sasabihin na ako yung magbabayad. Hanep! Wala ako nang masabi. Matalim na irap ang binigay ko sa kanya. May pera naman ako kaya babayaran ko na lang. Hindi rin ako pwede nang tumanggi kasi may utang pa ako kay Kiefer. Pisti! Hindi na talaga ako mangungutanang sa animal na to. Hindi niyo po talaga nakita. Tanong ko ulit sa maid. Hindi po talaga. Pasensya na po Miss J. Sagot niya sa akin at lumabas na ng kwarto ko. Kanina ko pa hinahanap yung Batman niya, ang Superman na t-shirt ko. Binili ko dati yun at dahil sa sobra ng pagpapahalaga ko dun, once in a blue moon ko lang kung suotin. Nailabas ko na lahat ng laman ng kabinet ko pero wala pa rin. Feel ko pa naman ipagmayabang ngayon yun. Andyan na naman kasi yung grupo ni Ari sa sala. Hindi ko alam kung ano yung monkey business nila pero wala si Kiko may crush. May crush na lang. Hindi na loves. At wala rin ako ng balak lumabas ng kwarto nang hindi ko suot yung Batman niya, Superman kong t-shirt. Pinagtawanan kasi nila tong suot kong bulaklakin na ewan kanina nung makita nila ko. Kaya kailangan kong magyabang. Habang naghahalongkat may nakita ako ng pamilyar na short shorts. Favorite ko dati kaya na-excite ako ng tignan. Denim short yung design pero presko ng suotin kaya naging paborito ko. Humarap ako sa salamin at sinipat-sipat yung short habang nakapatong sa harap ko. Mukha kasi nang lumiit na. Naisipan kong suotin at tama nga ako. Sobra ng liit na sakin. Naging sky short na sa sobrang liit at iksi. Miss JG. Tawag sa akin nung isang maid. May naghahanap po sa inyo sa baba. Classmate niyo daw po. Pinapasabi din po na bilisan nyo at ayaw po nila nang naghihintay. Parang kilala ko na. Mainipin, mukha ng si Kiefer kumag na naman. Umalis na yung maid kaya sumunod ako. Hinayaan ko na yung short na suot ko. Feeling sexy ako sa short ko. Napahinto ako sa may sala nang makita ng kumpleto na yung grupo ni Aris. Kasama na si Kiko at Freya ng bruha. Hoy! Lalabas ka ng ganyan? Irita ng tanong sa akin ni Aris. Tinignan ko yung sarili ko. Wala naman ang problema. Except sa maikli kong short. Pero sexy ako dito. Wala naman ang problema, ang ikli ng suot mo. Palitan mo nga yan. Utos niya. Dinilaan ko lang siya at mabilis na naglakad palabas. Bahala siya. Basta sexy ako dito sa short ko. Paglabas, hindi lang pala si Kiefer ang naghihintay sa akin. Witwiw. Pito ni Kit nang makita ako. Sabay-sabay pang napatingin sa akin yung iba. Si Kiefer agad na napataas ng isang kilay. Si Eman naman, hindi malaman ang magiging reaksyon. Sexy. Tawag sa akin ni Sin habang nakatawa. Puti ng legs. Sabi ni Eren. Nag-uumpisa na akong makaramdam ng hiya. Pare-pareho na kasi nila ng pinagmamasdan ang legs ko. Sumobra yung kaseksihan ko. Bakit kayo nandito? Tanong ko. Bibili tayo ng supply. Sabi mo sa akin tutulungan mo ko. Sabi ni Eman. Ay nga di. Tinignan ko sila Sin, bakit kasama pa sila? Gusto namin ng sumama. Sabi ni Kit. Nahagip ng paningin ko si Kiefer. Para siya nang naiinis na hindi maintindihan habang nakatingin sa legs ko. Okay.
Bihis lang ako. Paalam ko sa kanila pero pinigilan nila ko. Ganyan ka na lang. Sabi ni Sin at pilit ako nang sinakay sa kotse. Toyota Hilux ang gamit nila. Mukha ng kay Eman to dahil siya ang may hawak ng susi. Teka lang. Hindi pa ako nagpapaalam. Sabi ko. Hindi nila ko pinansin at nagsisakay na. Si Kiefer ang katabi ko sa kaliwa. Samantala ng si Sin naman ang sa kanan. Si Kit ang nasa passenger seat at si Erin solo ang pwesto sa likod. Ang mukha ni Kiefer hindi pa rin maipinta. Nag-uumpisa na akong matakot sa kanya. Sa mall kami dumiretso. Nakaramdam ako ng hiya sa suot ko. Bukod kasi sa maikli ng short. Medyo manipis tong bulaklakin kong blouse. Bakit ba ako nag-blouse? Pagdating sa mall, nagpauna na yung tatlo. Nag-aasaran pa sila habang tumatakbo. Si Eman ang kasabay ko samantala nang nasa hulihan si Kiefer. Department store tayo. Sabi ni Kiefer. Hindi naman kumontra si Eman kaya doon muna kami nagpunta. Nawala na sa paningin namin yung tatlo. Akala ko didiretso kami sa mga kitchenware. Pero bigla na lang ako nang hinawakan ni Kiefer sa braso at kinalagkad papunta sa ladies section ng mga damit. Aano tayo dito? Tanong ko sa kanya. Nawala na rin si Eman. Mukha nang nahiwalay na sa amin. Ibibili ka ng damit. Sagot niya. Wala ako ng pera. Saka marami ako ng damit sa bahay. Then Elif, did you choose to wear that? Irita niya ng tanong. Pinagtinginan kami ng agad ng mga taong malapit sa amin. Eskandaloso kasi tong kumag na to, pambahay kaya to. Kaya nga sabi ko magbibihis ako. Nagsalubong ang kilay niya. You wear that in front of Aris? At wala man lang ginawa ang bobo ng yun? Grabe naman to sa bobo. Hoy! Pinsan ko pa rin yun. Alam ko may bisita kayo at hinayaan kanya ng ganyan ang suot sa harap nila? Hindi naman. Ngayon ko lang kasi ulit to sinuot. Kung ganyan lang din ang balak mo ng suotin, huwag ka nang magdamit. Galit na sermon niya sa akin. Agad kami ng pinagbulungan na ikinairita ko. Protective si Boyfie. Seloso yata. Ganyan din yung bise ko sa akin kapag maikli suot ko. Gusto kong sumigaw at sabihin sa kanila nang hindi ko boyfriend ang hayop na to, wag na. Sayang effort. Mabilis na nag-ikot si Kiefer at kumuha ng kung ano-ano ng damit. Pagbalik niya, pinahawak niya sa akin yun at pilit ako ng tinulak sa loob ng fitting room. Makatulak naman to. Sigaw ko sa kanya na umagaw ng pansin ng iba. Choose and wear it immediately. Utos niya. Sa totoo lang, naiirita na ako sa kanya. Masabi. Abnormal. Sa dami ng kinuha niya, bumagsak ako sa ripped jeans at t-shirt. Okay na? Sarkastiko ng tanong ko sa kanya paglabas ko ng fitting room. Next time na isuot mo pa ulit yan. Pupunitin ko yan habang suot mo. Banta niya sa akin. Punit agad. Grabe talaga tong hari ng mga ulupong. Ganyan din sinabi niya sa akin nung nasa klinik kami at nag-aaway. Mahilig siguro ng mamunit ng damit to dumiretso siya sa cashier at binayaran ang suot ko. Binalot din nila yung pinalitan kong damit. Nakita namin si Eman na nakatayo malapit sa mga appliances. Mukha nang tinatawagan niya kami dahil binaba din niya yung phone niya nung matanaw niya kami. Change outfit. Tanong niya sa akin. Yan kasi. Sabi ko sabay turo kay Kiefer na nagpauna sa paglalakad. Kumuha kami ng mga gamit pang kusina. Kasirola, kawali, sandok at kung ano-ano pa. Pinag-usapan din namin kung kukuha ba kami ng mini-ref, pero itatanong pa daw namin yun sa buong section. Papalitan din ni Eman yung rice cooker na nasa room, maliit daw kasi yun at magdadala siya ng mas malaki. Pagkatapos sa department store dumiretso kami sa grocery store. Andun na sila Sin at mukha ng kanina papaikot-ikot habang nakasakay sa pushcart. Bumaba ka nga dyan Sita ko sa kanya. Bumaba naman siya at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Change outfit. Hindi na ako sumagot. Mukha nang nagmamadali si Eman kaya sumunod agad kami sa kanya. Jay. Dumiretso kayo ni Kiefer sa dry goods. Utos ni Eman. Pumunta naman kami dun at dumanpot ng mga dilata ng pagkain. Paano pala yung utang ko sa'yo? Tanong ko kay Kiefer habang naniningit ng mga bibilhin.
E di ipagbaon mo pa rin ako o kaya ikaw ang magluto ng kakainin ko. Hassle naman yun. Iba pa yung kakainin niya sa kakainin nung iba. Ang dami ng arte nito. Sandali na nag-ring ang phone ni Kiefer. Sinagot niya yun at hinayaan ko siya ng makipag-usap. Patuloy lang ako sa pagtingin ng may bahagya ng bumangga sa pushcart ko. Hinintay kong mag-sorry yung nakabangga pero hindi siya nagsasalita kaya tinignan ko na lang. Wow! Si kuya ng blue eyes. Nakasmirk siya at nakatingin sa akin. Pinagtaasan ko siya ng kilay. Hanggang dito ba naman? Hey, T. Bati niya. Hoy, T. Sagot ko at bahagya siya ng tumawa. Small world. Sabi niya. Sige nga. Gano kaliit? Pamimiloso po ko. Enough to bump your pushcart. Tinignan ko yung pwesto niya at kung gaano kalaki yung daan. Gusto kong sampalin tong lalaki na to kasya patatlo pushcart. Talaga lang ah. Sagot ko sa kanya. Tinulak ko ulit yung cart at naningi ng mga pwede pang kunin. Pero nakasunod pala sa akin si kuya ng blue eyes. Boyfriend mo ba yun? Tanong niya. Sino? Yung lalaki ng kasama mo na may kausap sa phone, sagot niya habang nakaturo sa pwesto ni Kiefer na medyo malayo na sa akin. Hindi no. Napulot ko lang sa tabi-tabi yan. Sabi ko at muling naglakad. So pwede pala kita ng ligawan. Hindi. Mabilis kong sagot. Uy, Illi ka dyan. Hindi po kaya kita kilala. Paglilinaw ko. Tumawa siya at sandali nang tumingin sa pwesto ni Kiefer. Bakit siya napulot mo lang pero sumama ka? Tanong niya. Ay Bopol. Akala ba niya totoo yung sinasabi ko na napulot ko lang si Kiefer? Kakaiba. Bangag ka ba? Malamang joke lang yun. Ha 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 ha. I know, I'm just kidding too. Sandali ako nang napatingin kay Kiefer na may kausap pa rin sa phone. Bumalik ako ng tingin kay kuya ng blue eyes. Hawak na niya yung phone niya. Kiefer. Bad news, I have to go. Sabi niya. Great news sa akin yon. Sabi ko at napag-appear ang kamay ko. Tumawa lang siya at naglakad na paalis. Sakto naman ang lapit sa akin ni Kiefer. Hinahanap na tayo nila Eman, sabi niya at tinulak na yung pushcart. Sa cashier na kami nagkita-kita. Habang nakapila, pinaliwanag ni Eman na sa kanya muna lahat supply at aagahan namin ang pasok para maayos ang room. Kailangan pa nga pala namin ng linisin yung room. Alisin yung mga karton at yero sa likod. Pagkatapos makuha lahat ng pinamili namin. Sa saksakyan na tinuloy ni Eman ang paliwanag. Kailangan din daw namin ng maningil sa section baka masanay ng libre. Mahirap na. Ako ang una ng inihatid nila. Pagpasok sa gate si Aris agad ang sumalubong sa akin. Asan na yung suot mo kanina? Tanong niya. Inabot ko sa kanya yung paper bag akala ko titignan lang niya pero nagulat ako nang maglabas siya ng lighter at sinindihan yung short sa harap ko. Bakit? Saya nang yung short. Para hindi mo na masuot pa ulit. Sabi ni Aris at hinintay maabo yung short. Hanep yan. Baka naman si Kiefer at Aris talaga ang magkalahi. Pareho pa sila nang naiinis sa short ko. Hindi naman sila inaano. Kawawa ng short. Sumalangit ka nawa. 6 na umaga. Eto ako at naglalakad papunta ng school ng ganito ng oras. Yun kasi ang usapan namin nila Eman. Pero inaantok pa rin ako. Feeling ko hindi tumalab yung malamig na tubig na pinanligo ko. Yaawon. Kainis. Dapat talaga maaga ako natulog. Pinagluksa ko kasi yung short ko na sinunog ni Aris. Sumalangit nawa. Habang naglalakad, may bigla na lang humawak sa ulo ko. Agad kong inalis yung kamay at tinignan ng masama yung gumawa nun. Good morning. Bati sa akin ni Yuri. Titiw. Si Yuri lang pala. Good morning din. Ba't ang aga mo? Tanong ko sa kanya. Bigla na lang ako nang napatingin sa mata niya. Pilit niya nang iniwas yun pero hinawakan ko yung muka niya para hindi makagalaw. Bakit? Naka-contacts ka ba? Tanong ko at mas lalo pang inilapit ang muka ko sa kanya. Binitiwan ko siya pero nakatingin pa rin ako sa mata niya.
Bagay sa'yo. At least wala nang sagabal sa muka mo. Salamat. Umiti ako at bumalik na sa paglalakad. Sumunod naman siya sa akin. Parang lalo nang gumwapo si Yuri. Ahihihihi. Pagdating sa room, nag-uumpisa ng maglinis si Eman at si Sin, natutulog. Luko talaga, pumunta nga pero para matulog lang naman. Good morning, Eman. Bati ko sa kanya na nilakas ko talaga para magising yung isa. Pero walang talab. Tulog pa rin. Good morning. Kayo lang. Tanong niya nang mapansing dalawa pa lang kami nang pumasok. Usapan kasi ite-text yung buong klase at bahala sila nang magkusa na pumunta. Pero walang nagkusa. Ang galing-galing. Si Sin sana pero tulog naman. Wala kami nang magagawa kung gaganyan-ganyan siya. Lumapit ako sa kanya at bahagya ng yugyug siya pero hindi pa din gumagalaw. Si, gumising ka na. Sabi ko habang patuloy sa pagyugyug. Unggol lang ang sinagot siya sa akin. Pasaway tong bata na to. Hayaan mo na siya. Sabi ni Yuri habang inilalabas yung mga karton na nakatakip sa likod. Nakaramdam naman ako ng inis. Bago lumapit kila Eman, pinitik ko muna yung tenga ni Sin, walang talab. Kingi na. Tinanggal na namin yung mga karton, yero at plywood na nakatambak sa likod. Bumuwad yung shoe rack. Parang locker na walang takip. Nakita ko na naman yung pangalan ni Ella at Kiefer pati puso na nakapagitan sa kanila. Hindi ba natin tatanggalin mga pangalan? Tanong ko. Tanggalin na siguro. Baka pag nakita ni Kiefer to, magrumintado bigla. Sagot ni Eman. Pinagtatanggal namin yung pangalan. Inuna ko yung pangalan ni Ella Dayan Hyun. Walang ibig sabihin yun, pangalan lang talaga niya yung katapat ko. Sa totoo lang, mukha naman ng mabait si Ella, pero bakit kaya siya napunta sa dati? Bakit napunta si Ella sa section na dati? Biglang tanong ko na nagpatigil kila Eman at Yuri. Nagpalitan muna sila ng tingin bago sumagot. Si Ella kasi di. Panimula ni Yuri habang naghihimas ng batok. Maybe she looks like an angel outside, but it's the opposite when she get mad. Nakatingin lang ako kay Yuri. Hinihintay ko nang tapusin niya yung paliwanag niya. Mukha nang nakaramdam naman si Eman kaya siya na nagtuloy. Nakipag-away si Ella dati. Sa bigat ng kamay niya, nagkaroon ng puknat sa ulo yung kaaway niya. Dumugo din yung ilong at puro pasa sa muka. Hindi naman sila mayaman kaya nagkaroon ng problema kung kick out or suspension. Paliwanag ni Eman. Ay napakatapang pala. Nakiusap yung pamilya ni Ella kaya dinala siya section kasunod ng suspension. Pagtatapos ni Eman. Kaya pala. Dati ko pa din kasi iniisip yun. Ang ganda pa naman ng mukha niya. Kaya pala nung nag-uusap kami dati tungkol kay Mika, bigla na lang siya nagalit na parang ang lalim ng pinanggalingan. Ang tapang pala kasi niya. Alam kaya ni Aris yun? Paano siya napunta sa I? Tanong ko. Pagkakataon ko na to para makitsismis. Open silang pag-usapan yun. Huwag sayangin ang pagkakataon. Those are none of your business. Pare-pareho kami ng natigilan. Feeling ko binuhusan kami ng lahat na malamig na tubig. Kiefer. We're just Kiefer cut Yuri. Shut up. Umayos ako ng tayo at humarap kay Kiefer. Galit ang tingin niya sa akin at feeling ko kanina niya pa ako pinatay sa isip niya. Lumapit siya sa akin at tinignan ako sa mata. Pakialamera ka talaga no? Pati istorya ng iba inaalam mo pa. Hindi naman sa ganon. Na-curious lang ako. Sagot ko. Naniniwala ka ba sa kasabihan ng curiosity kills the cat? Umiling ako. Kasi hindi ko naiintindihan yung kasabihan na yan. Para sa mga curious yun pero hindi ko sure yung kabuuan. Lalong lumapit sa akin si Kiefer at tinapat ang labi niya sa tenga ko. Simulan mo nang maniwala. Goosebumps. Buong katawan ko ata ang nangilabot nung bumulong siya sa akin. Grabe. Umalis ang Kiefer pero nag-iwan muna siya ng matalim na tingin kay Yuri. Next time na lang natin pag-usapan si Ella. Sabi ni Eman at bumalik na sa ginagawa. Sumunod naman ako pero ang totoo, tuliro pa rin ako sa binulong ni Kiefer sa akin. Kasi naman, bakit ba parang nagkakaroon ng impact sa akin tong si Kiefer? Kainis.
Patuloy kami sa paglilinis at patuloy din si Sin sa paghihilit. Dumating na yung ibang ulupong, meron tumulong sa amin pero meron din nakitulog na lang. Nilalabas ko na yung basura ng naipon namin nang makita ko si Denzel na palakad-lakad sa labas malapit sa hagdan. Meron siya ng hawak na puting bagay at parang hindi mapakali. "Hoy Denzel!" Tawag ko na ikinabigla niya. Naihagis niya bigla sa kung saan yung hawak niya ng puting bagay. Lumapit siya sa akin at nagpilit ng ngiti. "Good morning." Bati niya at tuloy-tuloy na pumasok sa room. Hindi na hinintay yung sagot ko. "Napapano yun?" Naalala ko yung puting bagay na hawak niya. Ewan ba, nangati yung utak ko nang hanapin yun. Hindi ako sigurado kung saan napunta pero hinanap ko pa rin. Halos isabog ko na yung mga basura malapit sa hagdan. Gawin daw ba kasi ng tambakan? Hanggang sa may nakita ako ng puting bagay sa una ng baitang ng hagdan. Hindi ako sure kung ito ngayon pero kinuha ko pa rin. Pregnancy test. Bakit meron ito dito? Ang masama pa, 2 red lines. Sabi ng teacher ko dati positive daw ibig sabihin nun. Teka. Kung ito nga yung puti ng bagay na hawak ni Denzel. Ibig sabihin. Buntis Denzel. Ay mali. Lalaki nga pala si Denzel. Ibig sabihin. Nakabuntis Denzel. Nanlaki yung mata ko sa narealize ko. Pero sino ang nabuntis niya? Ano nang mangyayari sa pag-aaral niya? Kailangan ko siya ng makausap. Pero mamaya na lang dahil mukha nang ayaw pa niya nang sabihin sa iba. Tinago ko yun pregnancy test. Bumalik ako sa room pero na kay Denzel yung tingin ko. Bakit ang tagal mo? Tanong sa akin ni Yuri. Iling lang ang sinagot ko. Okay ka lang ba? Tanong niya ulit. Tumango ako. Bakit hindi ka nagsasalita? Iling ulit ako. Jay. Patulong dito. Tawag sa akin ni Eman. Iniwanan ko si Yuri na may pagtataka pa rin sa muka. Tinulungan ko si Eman na ipwesto yung mga supply. Lahat ng mga dry goods inilagay na naming ng separate shoe rack. Isa ng space sa delata at iba ng space sa iba pa. Lahat ng appliances sa itaas na part ng shoe rack. Meron ding dala ng electric stove si Eman. Ref na lang ang kulang, kusina na ang drama ng likod na part ng room namin. Okay na. Sigaw ni Eman na nagpapalakpak sa mga ulupong. Dun ko lang napansin na gising na si Sin, gising na ang prinsipe ng mga ulupong. Ang galing! Gising na ang magaling. Sabi ko sabay tingin ang masama kay Si. Impakto kasi. Dumating na si Sir Alvin kasunod yung hari ng ulupong. Hindi ko siya tinitignan. Nabubusit kasi ako. Baka magsimula lang kami ng away kapag nagtagpo ang tingin namin. Nagsimula na ang klase. Pero na-excite ako sa lunchtime. Kasi magluluto na kami ni Eman. Papaturo ako sa kanya. Hindi rin kasi ako marunong magluto. Mga maid ni tita ang nagtuturo sa akin ito ng nakaraan pero nawalan na ata sila ng tiyaga. Ano iluluto nyo mamaya? Bulong sa akin ni Sin, hindi ko, napatigil kami ng lahat. Bigla na lang kasi nang pumasok si David sa pinto. Puro pasa ang muka at ika-ika maglakad. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Umiling lang ang David at umupo sa tabi ko. Nagpalitan ng tingin ang mga ulupong at para nang nag-uusap sila sa mga isip lang nila. Ang creepy naman. May nakaaway ka ba? Tanong nila kit kay David. Meron ang binulong si David sa kanila. Parang naging switch yun at naging dahilan ang pag-iba ng mood ng mga binulungan niya. Ano kaya nang binulong ni David? Feeling ko hindi maganda. Hindi naman magbabago mood nila kit kung maganda yun. Tinignan ko si Sin pero nagkibit balikat lang siya. Binalik ko na lang yung tingin ko sa harap. Nagsisimula na kasi si Sir. Kahit wala nang nakikinig nagtuturo pa rin si Sir. Hindi kasi nakikinig yung mga ulupong. Pati ako hindi rin nakikinig. Luta ng ang utak ko. Hanggang sa medyo naririnig ko na yung mga pinag-uusapan nila. Lumalakas kasi mga boses nila kit. Kailan natin babalikan? Mamaya daw. Sino-sino daw ba? Grupo ni Kiko Evans. Natigilan ako dun. Grupo ni Kiko. Nag-away na naman ba sila ni Kiko? Kasama ba si Aris dun? Gulo na naman to.